project, di ba? Oh. Ito naman, yung tungkol sa flood control. Flood control. Kasi talagang minention niya ito, ha? Yes. Ito kasi yung sinabi niya na mahiya naman kayo. Lahat na yan di ba? Oo. Lahat na ng proyektong Yan yung last part na yan talaga. Oo. Yung tinukoy na niya yung flood control project. Pero itong flood control, Oo. may babalasa dyan Yan. Oo. Oo. At ito yung aabangan natin. Oo. Kasi dun sa mahiya naman kayo ay hindi natin makikita kung sino mahihiya doon, di ba? Hindi ko walang kahiyan, no? Ito ang aabangan natin. Sige nga. Flood Control Project. Ano ba ang kanyang babala ng Pangulo sa mga gumawa ng flood control project pero hindi naman napakinabangan o talagang walang kumuha lang ng pera pero wala namang ginawa. Ghost project ang tawag Ghost doon. project. Ito ang babala ng Pangulo sa inyo, ha? Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ayun. May mananagot. Ayan, magandang gabi mga kababayan. Biker Adventure YouTube channel. Andito na naman tayo mga kababayan sa aking munting YouTube channel. Sa aking napakaliit nga channel mga kababayan. Ito na naman si BBM. Nangako na naman. Muli namang nangako sa kanyang suna. No? Ito matindi. Ito kaabang-abang mga kababayan. Nung una, ang sinabi niya, mayroon na tayong 4,500 flood control project na operational na. Ngayon daw kasalukuyang nagagamit na. After 2 days, binagyo ang Metro Manila mula nang nagsuna siya at nang nagsabing ganon, binibidan niya yung flood control project niya, lumubog ang Metro Manila, no? Siningil, pinatunayan agad sa kalikasan mga kababayan nga noon nga nagsinungaling siya dahil binatikos ng mga vlogger, no? Mayroon ding ilan-ilan nga mga mainstream media nga nag-react noon. Ngayon di na niya magagamit, no? Pero alam naman natin marami siyang ipinangako, ni isa walang natupad, di ba? Diba, nabanggit na naman niya yung sa bigas, mga kababayan, ha? 20 pesos per kilo, yan talaga binibidan niya. Pero kahit isa wala siyang natupad, wala pa naman siyang nagawa, di ba? Tapos yung napaka-iskandalong at 2025 national budget, mga kababayan. Di ba, yung pumutok din nga nagsalita si PRRD, ang sabi niya, no? Sinungaling si PRRD. Alam daw ni PRRD nga di na pwedeng pirmahan ang BICAM report doon sa pagka may blanco. Napatunayan nga, di ba? Pati ang korte nga pinagpaliwanag sila. Kaya ito ngayon na naman mga kababayan. Mayroon na naman siyang ito ang kaabang-abang. Sabi niya, may mananagot, no? Kailangan malaman ng taong bayan ang katotohanan. Sa sunod buwan daw, makakasuhan yung mga sangkot sa katiwalian. Ito ngayon ang tanong, kaya ba niyang pakasuhan si Martin Romualdez at si Saldico, mga kababayan, no? Yun talagang dalawang yan. Yun nga tinuturo ni BP Sara. Nga yan ang may control, may hawak sa budget ng Pilipinas. Yung dalawang tao na yan. Ito ngayong pinangako niya nga may mananagot. Kung mapatunayan, may katiwalian. Di ba? 500 billion pesos ang nailaan sa flood control project. Pero
wala kang makikitang flood control kung saan yan nailagay. Isang malinaw nga pangungurakot yan sa pira ng bayan. Ito ngayon, itong sasabi lang niya. Kasi ito, talaga namang lahat ng ano nito ay pambubula lamang. Ito ngayon, panibagong pambubula na naman niya. Nung nakaraang zona nga, ang sabi niya, mayroon pang kasalukuyang ginagawa. Maliban sa 4,500 control, flood control, mayroon pang kasalukuyang ginagawa, sabi niya. Di na mabanggit-banggit ngayon kasi bulilyaso siya noon, di ba? Ni 50 flood control nga, hindi wala nga yan. Kung saan niya hahanap. Baka 10 flood control, hindi pa makikita kung nasaan yan. Kung gaano katotoo yan. Ito ngayon pinangako niya, nga may mananagot at kailangang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kaya ba niyang gawin to? Ha? Ito ang ano mga kababayan, ito ngayon sa zona na naman. Ito si Marcos, wala pa namang nagawa to eh. Di ba? Walang nagawa to. Puro lang sa kanya pambubula. Pero ito napaka-challenging ito. Kung ito talaga yung magawa niya, antabayanan natin ito mga kababayan. Kung kailan mayroon ba makakasuhan at saka lalong-lalo na ngayon kasi itong bagong ano natin senador nga si Rodante Marcolita ang may chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee. Magandang ano to mga kababayan. Tingnan natin to talaga. Mukhang magandang laban to. Itong sinasalin ni BBM, tandaan natin, no? Araw-arawin natin to pagka hindi talaga niya hindi sangkot. Kasi ang DPWH, ang yata niyan ng contractor, napakalaking contractor, supplier, mga niyan, si Saldico. Si Saldico at si Martin Romualdez, yan sila mga espesyalistang doktor pagdating sa national budget. Yung dalawang yon ang mga espesyalista. Yan ang dalawang yon ang magaling sa mga insertion mga kababayan sa budget. Di ba? At saka yun din sila ang tinuro ni BP Sara. Ngayong dalawang tao lang ang may hawak sa budget ng bayan. Si Saldico at saka si Martin Romualdez. Yun ang tama itong sinabi ni BBM. Nga may mananagot sa susunod buwan, may kakasuhan daw kung mapatunayan sa investigasyon. Itong maganda rin, ang hahawak, ang ngayon sa Blue Ribbon Committee ay si, ang chairman ay si Senador Rodante Marcolita. Ang siyang pinahirapan ng mga sindikatong Quadcom Committee noong nasa congressman pa ito si Rodante Marcolita. Nakita nyo nga, muntik na magkasuntukan sila ni gigiri-giri na itong hitman ng EBB, yung Alik Mungkayaw Brigade nga naging ngayon. Nagiging di pala yata nanalo ngayon yung nagiging congressman nga si tuloy mabanggit yung pangalan nito. Si Mr. Contempt. Di ba? Yung maliit nga tao nga akala mo kung sinong siga sa Congress. Yan dito nga yung maganda dito, kung hindi ba dito talaga magpapawisan si Saldico at saka si Martin Romualdez sa ditong challenge ni BBM. Maganda yan. Dito natin makikita kung ito si BBM kung may isang salita. Di ba? Marami nito pinangakong binubudo lang tayo mga Pilipino. Ako, supporter ako ni BBM noong panahon ng kampanya sa eleksyon, nung siyang nakipag-away talaga ako para dyan. Lintik na yan. Isa nga ngayon, di na niya ako supporter. Isa na ako sa naghahanap sa mga pangako niya. Ayon lang mga kababayan, aabangan natin itong sinasabi ni BBM na may mananagot, no? Sa susunod buwan may makakasuhan kung mapatunayan nga may ginagawa nga sila. Di ba? Huwag nating sabihin, ligtas dyan si yung dalawang may hawak ng budget, yung dalawang doktor, no? Yung espesyalistang doktor sa budget. Yun sila magaling talaga nga doktor sa pagdating sa national budget. Yung dalawang doktor na yan, si Saldico at saka si Martin Romualdez. Hintayin natin dito sa Blue Ribbon Committee nga itong sinasabi ni BBM na may makakasuhan. Kailangan daw may
kailangan daw malalaman ng taong bayan katotohanan. Yan ang matagal maganda. Matagal ko nang hinihintay yan. Ang sinasabi niya, kailang hindi kaya siya kasangkot, mga kababayan. Yan ang tanong diyan, hindi kaya siya kasangkot? O magtuturuan na lang sila? At maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan. At matagal-tagal akong hindi nakapag-upload buhat ng medyo busy. At saka rin kasi mga kababayan, medyo masama ang tempo. Kaya hindi nakapag-upload. Malakas ang ulan eh. At saka nakaranas din ako, mga kababayan, ng matinding bawas ng views. Wala nang akong views, binabawasan pa pag umabot. Yung 300 views nga lang ako, ilang araw na, nabawas pa, umabot na lang ng 25 yata natitira. Marami akong video nga ganun, mga kababayan. No, marami akong video na ganun. Dati umabot pa yun ng 400, ngayon nasa 91 na lang. Sabi nila, hayaan mo na, wag mong bukas. Kasi ang ugali ko, mga kababayan, dinidelete ko yung video pag ganun eh. Kasi di ko alam kung may violation o nagbawas. Sabi nila, hayaan mo lang, wag mo nang pakialaman. Hayaan mo na, wag ni-upload mo na, basta walang copyright na nakalagay. Sa muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat at saka yung sa mga nag-subscribe dito sa aking munting YouTube channel at saka sa aking mga viewers. At may lang sana akong pakiusap sa inyo, mga kababayan, kasi mayroon naman akong mga pailan-ilang video nga nilagyan ni YouTube ng ads. Baka pwede, mga kababayan, hayaan nyo lang yung ads, wag nyo lang i-skip. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi, mga kababayan.